Tigil lahat ng ginagawa mo. Kung may rosaryo ka sa bahay, ang inyong buhay ay maaaring nasa panganib sa espiritu sa eksaktong sandaling ito. Ang ibubunyag ko ngayon ay magiging nakakagulat sa 99% ng mga Katoliko. Si Padre Pio, ang banal na may stigmata na may mga supernatural na kakayahan sa pagkilala, ay nakagawa ng isang nakakatatakot na diskarte na bihirang ibinabahagi ng simbahan. Hindi lahat ng rosaryo ay ligtas sa espiritu. Tama ang narinig ninyo. Ang banal na Italyano na tumatanggap ng mga sugat ni Kristo at may mga mistikong pangitain ay patuloy na nagbabala na ang mga rosaryong nakuha sa mga thrift shop, antique store o hindi kilalang pinagmulan ay maaaring magdala ng mga impluensya ng espiritu ng kadiliman. Nakikita niya kaagad kung ang isang rosaryo ay naduming espiritual. Isipin ninyo, may mga deboto na dumarating kay Padre Pio na may mga rosaryong mukhang normal, ngunit tumatanggi ang banal na hawakan ng mga ito. Sinasabi niya na ang ilang mga relihiyosong bagay, kahit mukhang banal, ay maaaring ginamit sa mga masasamang ritual o iba pang mga okultistang gawain bago dumating sa aming mga kamay. Ang nakakagulat na katotohanan ay maraming mga rosaryong ibinebenta sa mga esoteric shop, antique fair o naman na mula sa mga taong nagsasagawa ng kulto ay maaring nakompromiso sa espiritu. Nakikita ito ni Padre Pio sa kanyang mga mistikong kakayahan at nagbabala, mag-ingat sa mga dinadalang ninyo sa bahay. Kung nakakaramdam kayo ng hirap sa pagdasal, hindi maipaliwanag na mga away sa pamilya o hindi magandang pakiramdam kapag hinahawakan ang inyong rosaryo, alerto. Maaaring ito'y palatandaan na hindi ito ligtas sa espiritu. Alam na ito ni Padre Pio mga dekada na. Ngayon, ibubunyag ko ang isang bagay na magbibigay sa inyo ng pagkakauntog. Natukoy ni Padre Pio ang eksaktong 3 uri ng mga rosaryong napakadelikado sa espiritu. Unang uri, mga rosaryong lubos na itim. Nagbabala si Padre Pio na ang mga rosaryong lubos na itim ay madalas na nauugnay sa mga paggamit ng kulto. Sa black magic at satanismo, ang itim ay kumakatawan sa pagtawag sa kadiliman. Nakikilala ng banal kung kailan ginamit ang isang itim na rosaryo sa mga demonyakong ritual. Nakukwento niya ang mga kaso ng mga itim na rosaryo na galing sa mga naging Kristiyanong mangkukulam o mga ninakaw sa mga simbahan para gamitin sa mga itim na misa. Kapag may mga debotong dala ang mga rosaryong ito, nakakaramdam si Padre Pio ng agarang pang-espiritong pagpigil. Ikalawang uri, mga rosaryong kulay dugo. Ang matinding pula, kulay ng dugo ay isa pang babala para kay Padre Pio. Ipinapaliwanag niya na maraming mga pagano at hindi Kristiyanong ritual ay gumagamit ng mga kulay dugong bagay para tumawag sa mga masasamang espiritu. Ikukwento ng banal na ang ilan sa mga rosaryong ito ay galing sa mga ritual ng voodoo o iba pang mga gawain kung saan ginagamit ang dugo ng hayop. Isipin ang pagdasal gamit ang rosaryong nalunod sa dugo ng mga sakripisyong masama. Ikatlong uri, mga rosaryong multikolorido o hybrid. Ito ang pinakamapanlinlang, mga rosaryong pinaghahalo ang mga Kristiyanong simbolo sa mga paganong anting-anting, mga bato mula sa iba pang espiritual na tradisyon o may itsura ng mga talisman. Sinasabi ni Padre Pio na ito'y mga mapanganib na espiritual na kalituhan, mga bagay na sumusubok na paghaluhin si Kristo sa iba pang espiritual na nilalang. Nakita niya na ang mga hybrid na rosaryong ito ay lumilikha ng mga espiritual na portal para makapasok ang mga demonyakong impluensya sa tahanan. Nagunit alerto, narito ang lihim, nakakaunti lang ang nakakaalam. Ang problema ay hindi lamang nasa kulay o disenyo ng rosaryo. Inihayag ni Padre Pio ang isang mas malalim at nakakatatakot na bagay. Ipinapaliwanag ng banal na ang tunay na panganib ay nasa pinagmulan ng rosaryo, kung saan ito nanggaling, ano ang intensyon ng taong gumamit dito dati, at higit sa lahat, sa anong uri ng mga gawain ito ginamit dati. May supernatural na kakayahan si Padre Pio na basahin ang espiritual na kasaysayan ng mga bagay. Nakikita niya sa pamamagitan
ng mga mistikong pangitain kung ginamit ang isang rosaryo sa mga gawain na salungat sa Kristiyanong pananampalataya. Isipin ang ganitong nakakatatakot na kaloob. Nakukwento niya ang mga nakakagulat na kaso, mga rosaryong mukhang normal na ginamit sa mga spiritistang sesyon para tumawag sa mga patay. Iba naman ay pag-aari ng mga mangkukulam na ginamit sa mga ritual ng sumpa. May mga nabinyagan sa dugo sa panahon ng mga kultong masama. Nagbabala ang banal, maaring mukhang banal ang isang rosaryo sa labas, ngunit nagdadala ng sumpa ng dating gumagamit. Sinasabi niya na sumusipsip ang mga bagay sa mga enerhiya at intensyon ng mga dating gumagamit. Kaya lagi niyang tinatanong si Padre Pio, saan nanggaling ang rosaryong ito? Sino ang gumamit dito dati? Para sa anong mga gawain ito ginamit? Alam niya na ang rosaryong ginamit ng mangkukulam para sumpain ang mga tao ay patuloy na magdadala ng masasamang enerhiya. Ang nakakagulat na aral, hindi mahalaga kung gaano kaganda o tradisyonal ang mukhang ng rosaryo. Kung ginamit ito sa mga demonyakong gawain, mananatiling kontaminado ito sa espiritu hanggang sa wastong malinis o masira. Maghanda na ngayon para makilala ang mga tunay at nakakatatakot na kaso ng supernatural na kaloob ni Padre Pio. Ang ikukwento ko ngayon ay nasaksi ng daan-daang tao. May kaloob si Padre Pio ng banal na pagkilala sa espiritu. Nakikita niya ang mundo ng espiritu na may parehong kalinawan na nakikita natin ang pisikal na mundo. Kapag may mga debotong darating na may mga relihiyosong bagay, alam niya kaagad kung malinis o kontaminado ang mga ito sa espiritu. May babae na nagdala ng matandang rosaryo, napakaganda, pamana mula sa lola. Lubos na tumangging hawakan ito ni Padre Pio at sinabi, ang rosaryong ito ay naglingkod sa kadiliman, hindi sa Diyos. Nalaman pagkatapos na ang lola ay nagsasagawa ng pangkukulam. May lalaking humingi kay Padre Pio na pagpalain ang rosaryong binili sa isang esoteric shop. Nagkaroon ng banal ng nakakatatakot na pangitain at sumigaw, alisin ninyo yan dito. Ang bagay na ito ay ginamit para tumawag sa mga nilalang ng kasamaan. Agad na sinunog ang rosaryo. May pamilyang nagdala ng maraming matandang rosaryo. Pinaghiwalay ni Padre Pio ang ilan at sinabi, ang mga ito ay maaaring manatili, ngunit ang mga iba ay dapat wasakin. Nakikilala niya ng eksaktong alin ang kontaminado. Ipinapaliwanag ng banal na ang mga bagay na ginamit sa mga okultistang gawain ay nagiging markado sa espiritu. Parang may lagda ng kasamaan na hindi nakikita na tanging siya lang ang nakakakita. Iniuulat ng mga saksi na si Padre Pio ay nakakaramdam ng pisikal na sakit kapag lumalapit sa mga bagay na kontaminado sa spiritu. Dumudugo pa ng higit ang kanyang mga sugat kapag malapit ang mga bagay na ito. Ang praktikal na pagkilala sa mga sintomas. Alerta pula kung mayroon kayo ng alinman sa mga sintomas na ito sa bahay, ang inyong rosaryo ay maaaring nakompromiso sa espiritu. Natukoy ni Padre Pio ang mga tiyak na palatandaan na nagpapahiwatig ng pakikipag-ugnayan ng demonyong sa pamamagitan ng mga kontaminadong relihiyosong bagay, kahirapan o pagtutol sa pagdasal. Kung nakakaramdam kayo ng isang hindi nakikitang hadlang kapag sumusubok kayong magrosaryo, kung hindi lumalabas ang mga salita, kung nakakaramdam kayo ng hindi maipaliwanag na antok o labis na pagkakaistrakta sa panahon ng pagdasal, mag-ingat. Sinasabi ni Padre Pio na ang mga demonyakong rosaryo ay hinahadlangan ng pagdasal, mga tensyon at patuloy na away sa tahanan, mga pamilyang mapayapa na nagsisimulang mag-away ng walang dahilan matapos makakuha ng kahina-hinalang rosaryo. Ipinapaliwanag ni Padre Pio na ang mga kontaminadong bagay ay nagdadala ng mga espirit ng away sa loob ng bahay, mga pagkakaistorbo sa tulog o mga bangungot, patuloy na bangungot, sleep paralysis, pakiramdam ng masasamang presensya sa silid, lalo na malapit sa iniimbak na rosaryo. Nagbabala ang banal na ang mga
mga kontaminadong rosaryo ay umaakit sa mga nilalang ng kadiliman, pagkabalisa o hindi magandang pakiramdam malapit sa bagay. Kung nakakaramdam kayo ng ginaw sa balat, panginginig o pakiramdam ng espiritual na bigat kapag hinihawakan ng rosaryo, ito'y malinaw na palatandaan ng kontaminasyon sa espiritu, mga pagbabago sa ugali ng mga bata o hayop, mga batang nagiging balisa, umiiyak ng walang dahilan, o mga hayop na tumataguhol, umaangil sa rosaryo ng walang paliwanag. Sinasabi ni Padre Pio na ang mga walang maliw na nilalang ay nakakaramdam ng mga masasamang presensya ng mas madali kaysa sa mga matatanda. Kung mayroon kayo ng alinman sa mga palatandang ito, huwag pa konsintihin. Nagbabala si Padre Pio na ang pakikipag-ugnayan ng kasamaan ay nagsisimula ng banayad, ngunit maaaring maging nakakasiraan, espiritual na pagpigil. Mag-subscribe na ngayon para makatanggap ng mas maraming mga pahayag ni Padre Pio na maaaring magligtas sa inyong espiritual na buhay. Ibahagi ang video na ito, maaari ninyong maligtas ang mga buong pamilya mula sa pagpigil ng kasamaan. Narito ang isang pangunahing aral na patuloy na inuulit ni Padre Pio at maaaring baguhin ang inyong espiritual na buhay. Ang banal ay hindi tumatanggap ng kompromiso tungkol sa pakikitungo sa mga sakramental. Binibigyang diin ni Padre Pio na ang mga sakramental, rosaryo, medalya, krus ay hindi dekorasyon o mga aksesoryong pampormula. Ang mga ito ay mga malakas na espiritual na armas na dapat tratuhin ng may pinakamataas na paggalang. Naasarang banal kapag nakikita niya ang mga taong gumagamit ng rosaryo bilang mga kuryenteng pampormula o iniiwanan ang mga ito sa mga drawer bilang mga ordinaryong bagay. Sinasabi niya, hindi ninyo nauunawaan ang kapangyarihang hawak ninyo. Ipinapaliwanag ni Padre Pio na kapag tinatrato natin ang mga sakramental ng walang paggalang, nawawala ang kanilang espiritual na proteksyon. Parang pinapatay natin ang aming kalangitang armor. Hinihingi ng banal na ang mga rosaryo ay galing lagi sa mga pinagkakatiwalaang pinagmulan, mga kinikilalang katolikong tindahan, mga relihiyosong komunidad o mga regalong galing sa mga nagsasagawa ng katolikong pananampalataya. Hindi kailanman mula sa mga kahina-hinalang lugar. Lahat ng sakramental ay dapat na wastong basbasan ng isang pari na nasa estado ng grasya. Ang rosaryong hindi nabasbasan ay isang ordinaryong bagay lamang, walang espiritual na kapangyarihan. Nagbabala siya na ang mga rosaryong binili sa mga esoteric shop, kahit pa may mga katolikong simbolo, ay walang espiritual na silbi at maaaring maging mapanganib pa. Pwede ring gumawa ng mga imitasyon ng demonyo, sabi ng banal. Tinuturuan ni Padre Pio na dapat nating iimbak ang aming mga rosaryo sa mga sagradong lugar, malapit sa mga sagradong larawan, hindi kailanman nakahalong mga mundanong bagay. Ang lugar kung saan natin iniimbak ang mga sakramental ay nakakaapekto sa kanilang espiritual na karga. Malinaw ang mensahe ng banal, paggalang sa mga sakramental, proteksyon sa espiritu. Kawalan ng galang sa mga sakramental, kahinaan sa kadiliman. Ngayon, ibubunyag ko ang lihim na paraan na itinuro ni Padre Pio para malaman kung ang isang rosaryo ay nakompromiso sa espiritu. Ang 6 na paraang ito ay maaaring magligtas sa inyong espiritual na buhay. Siyasatin ang pinagmulan. Lagi niyang tinatanong si Padre Pio, saan nanggaling ang rosaryong ito? Kung ang sagot ay thrift shop, esoteric shop, antique store, pamana mula sa taong may mga kahina-hinalang gawain o hindi kilalang pinagmulan, alerta maxima, sinasabi ng banal, kahina-hinalang pinagmulan, kahina-hinalang rosaryo. Siyasatin ang mga material at hindi pangkaraniwang simbolo. Mga rosaryong may mga kakaibang material, buto, mga madilim na batong hindi tradisyonal, mga nakahalong simbolo, mga nakabaligtad na krus, pentagram, mga simbolo ng iba pang relihiyon o
o may itsura ng mga paganong anting-anting. Nagbabala si Padre Pio, hindi naghahalo si Kristo sa mga Diyos-Diyusan. Obserbahan ang hindi pagkakomportable sa panahon ng pagdasal. Kung nakakaramdam kayo ng pisikal o espiritual na hindi magandang pakiramdam, hirap na makapeokus o mga hadlang kapag nagdarasal gamit ang partikular na rosaryong iyon, ito'y malinaw na palatandaan ng espiritual na pagkakasira. Subukan ang epekto sa espiritual na buhay. Tinuturuan ni Padre Pio na obserbahan, matapos makuha ang rosaryo, bumuti ba o sumama ang inyong buhay pagdasal? Dumarami ba ang mga problema sa pamilya? Nabawasan ba ang inyong kapayapaan sa loob? Ang mga sagradong rosaryo ay nagdadala ng kapayapaan? Ang mga demonyakong rosaryo ay nagdadala ng kaguluhan? Tignan ang mga reaksyon ng mga bata at hayop. Ang mga walang maliw na nilalang ay may natural na espiritual na sensitibidad. Kung ang mga bata o hayop ay nagiging balisa, natatakot o iniiwasan ng rosaryo, mag-ingat. Sinasabi ni Padre Pio na nakakaramdam sila ng mga masasamang presensya bago pa tayo. Hanapin ang pagkumpirmang saserdotal. Lagi niyang inirerekomenda si Padre Pio na dalhin ang mga kahina-hinalang rosaryo sa mga bihasang pari sa eksorsismo o may mga kaloob ng pagkilala. Maaari nilang kumpirmahin kung may espiritual na kontaminasyon, hindi mabibigong paraan. Gamitin ang lahat ng 6 na paraan ng magkakasama. Kung mas maraming positibong palatandaan, mas mataas ang katiyakan ng espiritual na pagkakasira. Ano ang gagawin sa mga rosaryong nakompromiso sa espiritu? Urhente. Kung nalaman ninyong ang inyong rosaryo ay nakompromiso sa espiritu, huwag magpanik. Naiwan ni Padre Pio ang mga tumpak na tagubilin kung paano gagawin sa mga kasong ito. Ang unang aksyon ay ang agarang pagtanggal. Si Padre Pio ay tapat. Alisin kaagad sa bahay. Ang nakompromisong rosaryo ay dapat tanggalin sa tahanan ngayong araw na ito. Huwag ipagpabukas. Bawat araw na lumilipas ay dumarami ang espiritual na kontaminasyon. Ikalawang aksyon, dalhin sa bihasang pari. Hindi basta-bastang padre. Hanapin ang mga pari na may karanasan sa eksorsismo, espiritual na paglaya o may mga kaloob ng pagkilala. Sinasabi ni Padre Pio na hindi lahat ng mga pari ay alam kung paano pakitunguhan ang mga bagay na kontaminado ng kasamaan. Ikatlong aksyon, 3 posibilidad ng pagtatapon. Kung nakumpirmang demonyako, dapat sunugin gamit ang mga tiyak na pagdasal. Inirerekomenda ni Padre Pio na sunugin habang nagdarasal ng kredo at tinatawag si San Miguel Arcangel. Hindi kailanman sunugin ng walang pagdasal. Ilibing sa sagradong lugar, pinagpalang sementeryo, gamit ang mga pagdasal ng paglinis. Sinasabi ng banal na ang pinagpalang lupa ay nagiging neutral sa mga masasamang enerhiya, sa mga hindi gaanong malubhang kaso. Ang isang bihasang eksorsista ay maaaring makamit na linisin ang bagay sa pamamagitan ng mga espesyal na pagpapala at mga pagdasal ng paglaya. Absolute na pansin, hindi kailanman itapon ang nakompromisong rosaryo sa ordinaryong basura. Nagbabala si Padre Pio na maaari nitong makontamina ang iba pang mga bagay at pati na rin ang iba pang mga taong makakahipo sa basura. Lubos na pag-ingat. Sa panahon ng proseso ng pagtanggal, patuloy na magdasal. Tinuturuan ni Padre Pio na magdasal ng San Miguel, Archangel sa buong pamamaraan para sa espiritual na proteksyon, paglilinis, pagkatapos. Matapos matanggal ang rosaryo, gumawa ng espiritual na paglilinis sa lugar kung saan ito nakaimbak, mag-spray ng holy water at magdasal ng mga pagdasal ng paglinis. Ngayon, ibubunyag ko ang kumpletong protokol ng espiritual na paglilinis na inirerekomenda ni Padre Pio. Ang prosesong ito ay maaaring lubos na baguhin ang espiritual na kapaligiran ng inyong bahay. Hinihingi ni Padre Pio na ang isang pari ay magpagpala sa lahat ng mga silid ng bahay, kabilang ang garage, attic, basement. Sinasabi ng banal, huwag iiwanan ang kahit anong sulok na walang banal
banal na proteksyon. Gumamit ng holy water ng sagana. Alisin lahat ng maaaring may koneksyon sa kulto, mga esoteric book, tarot card, mga energetic na kristal, mga bagay mula sa ibang relihiyon, mga souvenir mula sa mga paganong lugar, mga painting o estatwa ng mga bulaang Diyos. Sinasabi ni Padre Pio, ang bahay na nahahati ay hindi maaaring magkaroon ng kapayapaan. Magtayo ng bahay altar na may pinagpalang krus, mga tunay na sagradong larawan, mga rosaryong galing sa pinagkakatiwalaang pinagmulan, holy water na laging pinapalitan. Ipinapaliwanag ng banal na ang mga sagradong bagay ay lumilikha ng espiritual na kampo ng lakas. Si Padre Pio ay hindi tumatanggap ng kompromiso, rosaryo sa pamilya, araw-araw. Sinasabi niya na ang pamilyang pagdasal ay lumilikha ng hadlang na proteksyon laban sa mga demonyakong pag-atake. Ng walang patuloy na pagdasal, hindi napapanatili ang espiritual na paglilinis. Italaga ang inyong bahay sa sagradong puso ni Jesus at sa walang dungis na puso ni Maria. Ilagay ang mga larawan sa pasukan at magdasal ng pagdasal ng pagtatalaga. Ginagarantiya ni Padre Pio, ang itinalagang bahay ay protektadong bahay. Huwag nang payagan ang pagpasok ng mga kahina-hinalang bagay kailanman. Nagbabala si Padre Pio, ang paglilinis ay dapat panatilihin o kundi babalik ang mga demonyo na mas marami pa. Sinasabi ng banal na ang spiritually malinis na bahay ay umaakit ng mga kalangitang pagpapala, habang ang kontaminadong bahay ay umaakit ng mga kamalasan. Ang spiritual na paglilinis ay hindi pagpipilian. Kailangan ito para sa lahat ng pamilyang Katoliko. Nakarating na tayo sa puso ng mensahe ni Padre Pio tungkol sa mga rosaryo. Ang ibubunyag ko ngayon ay bumubuod sa lahat ng nais ng banal na malaman natin tungkol sa espiritual na pagkilala at tunay na pananampalataya. Tinuturuan ni Padre Pio na ang pangunahing mensahe ay hindi ang magkaroon ng takot sa mga rosaryo, kundi ang magkaroon ng espiritual na pagkilala. Inuulit ng banal, huwag maging naive o superstisyoso, maging matalino sa espiritu, pundasyon ng katotohanan. Ang rosaryo ay isa sa pinakamalakas na espiritual na armas na umiiral. Tinatawag ni Padre Pio itong metralhadora laban sa demonyo. Ngunit ang pagkakaepektibo nito ay hindi nanggagaling sa mismong bagay, nanggagaling sa tunay na pagdasal at sa intensyon ng puso. Ipinapaliwanag ng banal ang isang simpleng rosaryo, mura, ngunit nabasbasan at ginagamit na may tapat na pananampalataya ay walang hanggang mas malakas kaysa sa pinakamamahal na rosaryo sa mundo na ginagamit lamang bilang superstisyosong anting-anting. Nais ni Padre Pio na magkaroon tayo ng kaloob ng espiritual na pagkilala, na malaman nating paghiwalayin ang nasa Diyos at ang nasa kadiliman, na hindi tayo maluloko ng mga bulaang relihiyosong anyo. Ang nagdarasal ng rosaryo na may tunay na pananampalataya, gumagamit ng mga tunay na sakramental at nabubuhay sa estado ng grasya ay may garantisadong proteksyon laban sa lahat ng demonyakong pag-atake. Siyasatin ang lahat ng mga relihiyosong bagay sa inyong bahay. Gawin ang kumpletong espiritual na paglilinis. Itayo ang pamilyang pagdasal. Linangin ang inyong espiritual na pagkilala. Mag-subscribe na ngayon para makatanggap ng mas maraming pahayag ni Padre Pio na maaaring magligtas sa inyong espiritual na buhay. Ibahagi ang video na ito. Maaari ninyong maligtas ang mga buong pamilya mula sa demonyakong pagpigil. Magkomento, nakaranas na ba kayo ng mga kahina-hinalang karanasan sa alinmang rosaryo? Kailangan ba ng inyong pamilya na gumawa ng spiritual na paglilinis? Si Padre Pio ay nangungumusta para sa inyo sa sandaling ito. Huwag sayangin ang grasyang ito. Kumilos na ngayon.